Ayan, ito yung mga una kong nakita. Mga kapatid, laging nauuna yung magagandang pangako ng Diyos. Hindi pwede mga kapatid na nagpakabait ka sa kakapapangakuan ng Panginoon. Hindi eh. Nakita ko talaga sa maraming Bible characters na tumanggap ng magagandang katuparan ng pangako ng ating Panginoon. Laging nauuna yung pangako. So mga kapatid, ang magiging motivation talaga sa atin ng Panginoon ay yung kanyang faithfulness, yung kanyang kabutihan. Hindi pwedeng mababago ang Panginoon sa pamamagitan ng kabutihan natin. Kasi laging nauunang mabuti ang Panginoon. Papangakuan tayo ng Panginoon. Natandaan niyo po yung sinabi po sa Romans chapter 5. Sabi doon ay namatay ang ating Panginoon nung panahon na makasalanan tayo. Ipinamalas niya doon yung kanyang dakilang pagmamahal nung napakasama ng tao. Imagine po ninyo, hindi nagbigay ng reward ang Lord nung time na kaya na nating magpakabait. No. Nagbigay ang Panginoon ng biyaya nung panahon na hindi karapat-dapat yung tao. Kaya laging mauuna, mga kapatid, ang ating Panginoon. Pero bago ang fulfillment nito, laging may testing, no? Laging dadaan tayo sa testing. Mga kapatid, bago tayo mag-proceed, baka tanong nyo, ay, Kuya Rael, paano ko ba malalaman kung ano yung pangako sa akin ng Panginoon? Mga kapatid, napaka-basic lang. Nasa Bible ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen. Kailangan yung salita ng Panginoon ay makapangusap sa atin. Okay? Dapat ang Bible ay binabasa natin, pinag-aaralan natin. Dapat lagi tayong nagme-meditate ng salita ng ating Panginoon. Dapat lagi tayong nakikinig ng mga pagtuturo sa salita ng Panginoon dahil ang mga promises ng Lord nandun sa kanyang salita. Tapos mga kapatid, pinag-usapan natin noong mga nakaraang lessons natin na ang salita ng Lord ay nagre-rema sa atin. So kapag yung salita ng Panginoon ay nagrema sa atin, okay, marami tayong general message na maririnig, pero lagi may particular message yung magre-rema sa iyo na angkop doon sa particular situation mo. Mga kapatid, yun yung pangako ng ating Panginoon. At kapag yun ay tinanggap natin sa Panginoon, aangkinin natin yun, ipapanalangin natin, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ay kinabukasan ay natatanggap natin yung mga pinagpe-pray natin. Kagaya nung kay Joseph, it took a while, no? At hindi lang talagang a while, talagang mahabang panahon. Bakit? Dumaan pa siya sa testing. Pero ang purpose po ng testing ay alin po? Yung characters natin. Okay? So mga kapatid, maybe, kaya natin ito pag-uusapan kasi maybe, baka, meron po kasi ako narinig na isang message sa isang pastor online. Sabi niya, what if God's time plan is directly connected to your character? Okay. Paano nga daw kung yung time plan ng Panginoon dun sa fulfillment ng kanyang pagtugon sa ating mga panalangin ay connected dun sa character natin? Ibig sabihin, inaantay ng Panginoon na yung character natin ay mabago at may inaantay na particular na ugali ang Panginoon na ma-develop sa atin o maalis or mabago o maidagdag sa character natin bago niya ipagkaloob, no? At yun po ay sabi niya na ako po ay nagte-testify yung spirit ko sa loob na possible, mga kapatid, na yung pagkilos ng Panginoon sa atin do sa particular na sitwasyon na ipinagpe-pray mo o baka matagal mo nang iniiyak, matagal mo nang pasan-pasan na problema na parang nagtatampo ka na siguro sa Lord lately na, Lord, bakit hindi mo ako tinutulungan? Bakit ang bigat-bigat pa rin nito na matagal ko nang hinihiling sa iyo na baguhin mo, alisin mo, pagalingin mo? Baka po merong inaantay ang Panginoon. Amen? At dito po sa 5 testing na to ay maybe one of these testings, no, ay yung po yung test na pinagdaraanan natin. Kaya natin mapag-aaralan. Una pong testing, mga kapatid, is the test of believing. Ite-test ng Panginoon kung hanggang saan tayo magtitiwala
dun sa promise, dun sa salita ng ating Panginoon. Natatandaan niyo po si Joseph? Si Joseph ay nakatanggap ng mga panaginip galing sa Panginoon. Pero ano po naging kapalit? Siguro excited siya nung napanaginipan niya yon kasi may gift po siya na magkaroon ng panaginip. At the same time ay i-interpret yung panaginip. So alam niya na siya yung paglilingkuran at yuyukuran ng kanyang mga kapatid. Siguro siya, masaya siya. At Lord, thank you. Ang ganda ng plano mo para sa buhay ko. Sino ba ako para bigyan mo ako ng ganitong privilege? Pero, yung nangyari po sa kanya, opposite nung kanyang panaginip. Anong naranasan niya? Betrayal. Mula sa kanyang, hindi po ibang tao mismo ng sarili niyang mga kapatid. Kaya ang testing po dito ay patuloy ka bang mananampalataya? Patuloy ka bang maniniwala kahit na yung reality ay baliktad dun sa iyong inaangkin mula sa ating Panginoon? Mga kapatid, tandaan nyo yan na minsan, eto naririnig ko nga dun sa iba na kung kailan pa namin ipinag-pray, saka ganito pa yung nangyari. Worse, kung natatandaan po niyo yung pinag-usapan natin, yung lalaking bingi at may diferensya sa kanyang pagsasalita, na unique yung paraan ng pagpapagaling sa kanya ng Panginoon, no? Yung kanyang tenga ay pinasukan ng daliri ni Jesus Christ. At doon nga na pag-usapan natin mga kapatid na minsan, meron talagang pagkilos ang Panginoon na akala mo walang ginagawa ang Lord, pero ang totoo, ang target niya yung cause, yung root cause ng problema. Na akala natin parang mas lumalala yung problema, but what if ine-expose lang talaga ng Panginoon yung root cause nung kung bakit nandiyan ka sa ganyang sitwasyon at doon ka gustong pagalingin ng ating Panginoon. But again, it is a test of believing. Kaya mo pa bang paniwalaan ng Panginoon na nag-pray ka, Lord, pagalingin mo ko, tapos lalong kumirot yung ipinag-pray mo sa Panginoon. Uminom ka na ng gamot, inangkin mo, Lord, pag inom ko nitong gamot na to ay mawawala na tong aking nararamdaman. Tapos biglang sumakit. Tapos mga kapatid, meron nang dumarating sa isip mo. Pero tandaan mo kaaway to ng Panginoon na nagbibigay siya ng idea. Hindi totoo yung mga pinag-aaralan nyo. Kasi bakit hindi nangyayari yung pinagpe-pray mo? Mga kapatid, again, what if you are in a testing period ng ating Panginoon? Just like Joseph, mga kapatid, wag mong isipin na unique yung kalagayan mo na hindi ka mahal ng Panginoon. Para ang mga mahal lang ng Panginoon, yung mga ibang Kristiyano na nagpapatotoo, bakit ako iba yung ginagawa sa akin ng Panginoon? Mga kapatid, kasi nga personal ang ating Panginoon. Amen? Ang pakikitungo niya sa atin ay hindi pwedeng magkakapareho. Pero makaka-relate po tayo dito sa ating mga Bible characters na ating pinag-aaralan. At dito nga po kay Joseph, makikita natin na dinaan si Joseph dito sa testing na to. So kung i-apply natin mga kapatid itong part na to ng testing na to ay lagi nating tatandaan na kung yung pangako ng ating Panginoon ay parang delayed or parang sobrang imposible, parang too good to be true. Pero again, lagi niyo po naririnig sa akin, kung pinahintulutan ng Panginoon, maisulat sa Biblia yung pangako na inaangkin mo, mga kapatid, ibig sabihin, talagang mapanghahawakan mo yan at maaasahan mo yan. But faith is proven in the waiting. Amen? Mas lalong napapatunayan ang pagtitiwala natin kapag nag-aantay tayo. Amen? So kung yun man ang kalagayan mo mga kapatid, mamaya mag-pray tayo na patatagin ng Panginoon yung iyong pananampalataya. Dahil naniniwala ako, kung isang araw or matagal na panahon na ang nararanasan mo at ang nakikita mo ay opposite pa rin nung ipinanghahawakan mo at nang ipinapanalangin mo. Pero mga kapatid, ito lang yung isang bagay pa na mapapatunayan ko sa iyo na tuto pa rin na ng Panginoon yan. Hindi nawawala yung desire na maniwala ka kapag, alam mo yun, yung parang i-give up mo na, naranasan nyo yun, yung parang i-give up mo na yung hinihiling mo kasi ayaw mo nang maniwala na parang di naman yata ito mangyayari. Pero kinabukasan, parang bumabalik ka pa rin dun sa hope. Ay nako mga kapatid,
maybe, no, sana nagpa-prophesy ako ngayon sa ilan sa inyo. Naniniwala ako, mas malapit ka na dun sa fulfillment ng ating Panginoon kapag nandun ka na sa point ng giving up. Kung gusto niyo pong balikan yung isa kong message po na nasa YouTube, mga kapatid, ay what to do while waiting, no? At isa sa mga naituro ko doon ay yung mga stages ng pangako ng ating Panginoon. Naku, part talaga ng stages ng fulfillment ng pangako ng Panginoon ay yung giving up. Pag nasa point ka na ng giving up, mas malapit ka na, mga kapatid. Kaya hold on, mga kapatid, kapit sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Again, sabi ko nga po, it doesn't matter how long will it take. Yung fulfillment ng promise ng Panginoon, ang mahalaga, umuo ang Panginoon. At kapag sinabi yan ng Panginoon, mangyayari yan. Amen? Tatagal lang natin ang ating mga pananampalataya. Ano pa yung pangalawang test na nakita ko po sa kwento ng buhay ni Joseph? Second is the test of faithfulness. Si Joseph, mga kapatid, nakita natin dun sa kwento niya, nagkaroon siya at nagpakita siya ng integrity even in small things. Di ba po ba, nung siya ay dinala sa Ehipto, anuman ang kanyang naging trabaho, pinagbuti niya. Amen? Nung siya ay nandun sa bahay ni Potifar, si Potifar po ay mataas na tao na, mga kapatid. Pero hindi po siya kasing taas ni Paraon. No? Si Potifar ay pinuno ng mga sundalo at naging tapat po siya doon. At dahil doon, nung siya rin po, mga kapatid, ay nasa kulungan, hindi po nabanggit doon sa kwento na pinanood natin, na alam mo ba, kinagiliwan din siya ng mga warden at pinagkatiwalaan din siya sa pagbibigay at pagdidistribute ng pagkain. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila ng hindi maganda na sitwasyon ni Joseph, naging tapat siya sa lahat ng gagawin niya. Ano kung wala pa yung promises? Ano kung wala pa yung fulfillment nung kanyang inaantay na pangako ng ating Panginoon? Ay magtatapat na siya at naging tapat siya sa lahat ng kanyang ginagawa. So ano yung naging testing po sa kanya? Kahit nabigyan siya ng mga ganitong katungkulan, kung aalalahanin po niya, mga kapatid, para siyang prinsipe sa bahay nila kasi favorite siya ng tatay niya. But ang testing sa kanya, will he remain faithful in menial tasks even when far from his dream? Mga kapatid, yung test sa kanya yun na, sige, magtatapat ka. Hindi, pwede ang gawin ni Joseph sana, no, mga kapatid, ay magnanakaw na ako, tatakas na ako kasi buwisit na buhay ito. Akala ko magiging prinsipe ako. Pero hindi mga kapatid. Even if yung kanyang sitwasyon ay malayong-malayo doon sa ipinangako ng Panginoon, naging faithful si Joseph. Kaya mga kapatid, before God entrust us with greater responsibilities, He tests our faithfulness in the little things. So mga kapatid, kung masyadong malaki yung hinihingi mo or para sa'yo, simple lang yan, nakikita kasi ng Panginoon how ready we are or how faithful we are kung ibibigay na sa atin ng Panginoon yung ating mga hinihingi. So, itest mo yung sarili mo. Faithful na ba tayo sa meron tayo? Faithful na po ba tayo dun sa ipinagkatiwala sa'yo ngayon ng ating Panginoon? What if ibigay sa'yo ng Panginoon yung mas malaki mas malaking pagpapala, pero alam natin mas malaking responsibility yun. So are we ready? Yung bang character natin, mga kapatid, ay trustworthy na. Amen? So yan yung pangalawang testing na nakita ko po sa buhay ni Joseph. Number 3 testing, the test of purity. Alam natin, mga kapatid, na dun sa bahay ni Potifar, natipuhan ng asawa ni Potifar si Jose. At sabi po sa totoong kwento, no, kasi kwentong pambata po yun, kaya medyo filtered yung kwento. Araw-araw siyang tinutukso nung asawa ni Potifar. At dahil doon, mga kapatid, nung time na tinanggihan ulit siya ni Jose, tumakbo siya,
ay naiwan niya yung balabal, at yung balabal na yun ang naging witness, no? Ang naging ebidensya na si Jose daw ay pinagtangkaan, at wala namang maipagtanggol si Jose, hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya, kaya po siya ay nakulong. Tingnan niyo mga kapatid, nakulong siya pero pure ang kumbaga ang record ni Jose sa paningin ng ating Panginoon. And mga kapatid, what if nandito tayo sa testing na to? God wants to uplift you, pero may impurity sa buhay natin na gusto ng Panginoon malinis at alisin. Just like Peter, just like Joseph, no, mga kapatid, patuloy niyang ni-resist yung tukso ng asawa ni Potiphar. Bakit? Kasi ang pinipili niya ay yung masunod niya ang Panginoon kesa dun sa pansamantalang ligaya na pwedeng ibigay kung siya ay mag-give in sa temptation ng asawa ni Potiphar. At mga kapatid, no, aminin natin, lahat tayo, wala sa atin na magmamalinis at magmamapuri. Ang hirap tumanggi kapag nasa gitna na talaga tayo ng tukso. Lalo na kung yung tukso ay talagang inaantay-antay talaga natin, inaasam-asam talaga natin. Pero mga kapatid, again, God wants to bless us. God wants to uplift, to level up our life. At gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid, yung mga pinapangarap mo, imagine niyo ang tatay natin ay parang mas higit pa sa magulang natin. Ang magulang natin, sasabihin nila, anak, ang gusto ko ay matupad mo ang pangarap mo. Lalo na mga kapatid ang ating Panginoon. But again, kitang-kita ng Lord yung totoong laman ng ating mga puso. At kung may impurities sa ating mga buhay, naniniwala ako mga kapatid, isa yan sa tinatrabaho ng ating Panginoon. Amen? Tandaan natin na kapag ni-level up tayo ng Panginoon, le-level up din po kasi ang mga temptations. Le-level up din ang mga pagsubok. So kung dun pa lang sa level 1, mga kapatid, ay mahihirapan na tayo na i-overcome ang mga temptations, talagang ititrain ng Panginoon, lalo tayong padadalhan ng pahihintulutan niya talaga tayo na dumaan tayo sa maraming temptations. Kasi kailangan, pagdating natin sa level up stage ng ating buhay, mga kapatid, ready tayo. Dahil pagdating doon, level up ng mga challenges din yung haharapin natin. Amen? At so anong testing po kay Joseph pagdating sa kanyang purity? Will he compromise his integrity when no one is watching? So, minsan, ito yung nakakaano sa atin nakakadaya talaga. Hindi lang minsan, madalas, no? Hindi naman kasi nila malalaman. Hindi naman kasi ito nakikita. Di po ba? Pero lagi natin tatandaan. Walang tao na laging makikita at makikita ang lahat ng totoo sa buhay mo. Pero ang Panginoon, nakikita tayo. So sino mahalagang pakitaan natin ng faithfulness natin? Di yung magbibigay sa atin ng pangako. Kahit magtago po tayo sa tao, mga kapatid, hindi naman yung tao ang mag-fulfill ng promises ng Panginoon . So ang mahalaga yung totoong nakakakita. Bakit? Siya kasi yung magbibigay at mag-fulfill ng ating mga prayers. Amen? So anong i-apply natin, mga kapatid? True character is shown not when people are watching, but when only God sees. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, di ba? Ang totoong tayo ay kapag mag-isa tayo. Amen? Kaya mga kapatid, lalo na kapag wala tayong kasama, kapag nag-iisa tayo, mas lalo nating sikapin na magpakabanal, mas lalo nating sikapin, mga kapatid, na mas lalo tayong manalangin. Kasi tandaan nyo po, lagi ko itong sinasabi, yung pag-attend natin sa church, yung pag-attend natin ng mga fellowship, sabi ko nga, ang daling magpakabait po doon kasi may mga tao kang kasama. Ang daling umiyak kapag may nag-iiyakan na din, di ba? Ang daling magpuri at sumamba sa Panginoon, tumataas pa yung kamay natin kasi yung mga kasama natin, ganun din ang ginagawa. Yung po ba ginagawa pa rin natin kahit mag-isa tayo? Again,
You are yourself. You are the true version of yourself, no? Kapag wala tayong kasama. Pero sana mas lalo tayong maging tapat sa Panginoon kahit wala pong nakakakita. Amen? Next na testing na nakita ko po sa buhay ni Joseph is the test of endurance, no? At nag-suffer siya, no? Alam natin yung kwento na ikulong siya kahit wala po siyang ginawang masama. But pagdating pa rin doon, mga kapatid, nagtapat pa rin siya sa ating Panginoon. At mga kapatid, ito pa, nung tinulungan niya yung kanyang mga kasama sa kulungan, di ba? Sabi nga po doon sa kwento, may dalawa siyang nakilala doon na nagkaroon din ng panaginip at ipinaliwanag ni Jose yung kanilang panaginip na tupad. Yung isa nga lang, binitay. At yung isa na nakapanaginip ay napalaya at muling naibalik sa paglilingkod kay Paraon. Alam niyo po, bago lumabas yung isang bilanggo na yon, sabi ni Jose, kaibigan, sana ipakilala mo rin ako sa Paraon paglabas mo. So nag-promote na si Jose sa kanyang sarili, no? Pero mga kapatid, hindi siya naalala nung kanyang kaibigan. Naalala na lang nung kaibigan niya after 2 years nung nagkaroon ng panaginip yung Paraon. Pero mga kapatid, walang sinabi dun sa kwento na si Jose ay sumuko, si Jose ay nanghina, si Jose ay sinadya na niyang magkasala dahil ang tagal ng katugunan ng ating Panginoon. Hindi. He endured the suffering. Naging patient siya, mga kapatid, kahit nandun siya sa kanyang negative situation. So ano yung test sa kanya, mga kapatid? Will he endure the pain of being forgotten and mistreated? Still trusting God's timing. Ako, sabi ko sa inyo, mga kapatid, lahat tayo magkakatapikan tayo sa ating mga balikat, no? Kapag pinag-usapan na natin yung pag-aantay sa ating mga ipinapanalangin sa Panginoon. Mga kapatid, iba yung pagkilos ni Lord, mga kapatid. At nakikita ko sa buhay ni Joseph. Tingnan niyo, mga kapatid, in every promotion, meron talagang matinding challenge, Tingnan niyo, nung siya ay pinromote or binilis nung kanyang tatay dahil naging favorite siya ng tatay niya, anong naging challenge doon? Pinagtangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Nung ibinenta siya, mga kapatid, no, sa Egypt, napunta siya kay Potiphar. Mga kapatid, nagkaroon siya ng magandang posisyon doon sa bahay ni Potiphar. Pero, yun nga po, tinukso naman siya at pinagbintangan pa siya. At siya'y nakulong. Mga kapatid, din nyo, after niyang makulong, ano po yung naging last position ni Joseph? Alam nyo, yung character ni Joseph, parang ganito ang tingin ng Panginoon. Okay, may nakikita pa akong ibubuga si Joseph, Bibigyan ko pa siya ng isa pang problema, no? From Potiphar's house, no? Na isang pinuno na, kumbaga sabihin natin, gobernador na si Potiphar. Pero dahil may nakikita pang good character itong si Joseph, dahil yun yung tinetest ng ating Panginoon. Alam nyo, siguro sabi ng Panginoon, masyadong maliit yung pagiging pinuno niya sa bahay ni Potiphar. Kailangan sa bahay siya mismo ng hari. Grabe, no? Yung promotion from Potiphar's house to Pharaoh's house. Sabi dun sa kwento, no? Yung naging position ni Joseph, mga kapatid, after mula kay Paraon, sunod na si Jose at wala nang mas mataas pa kay Jose maliban kay Paraon. Why? Mga kapatid, kasi yung endurance ni Joseph, yung kahit negative yung nangyayari, hindi niya binibitawan yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Yung tipong, nakikita ko lang yung pangit, pero may mas nakikita maganda ang Panginoon. Mga kapatid, siguro magandang i-try natin at i-practice natin ito, no? Na kapag ang Panginoon ay nagiging silent sa atin, no? Mas lalo nating palakasin yung ating sarili.
Okay? God uses season of silence to strengthen us. And always remember, delay is not denial. Mga kapatid, lalo na kapag parang nandun ka na sa point na parang nasisi mo na ba ang Panginoon, na sometimes sasabihan mo na rin ba siya na, Panginoon, ang unfair mo, bakit ka ganito? Mga kapatid, kung dumating ka na doon sa point at talagang silent pa rin ang ating Panginoon, palitan natin yung declaration natin, no? Sabihin natin sa Panginoon, mga kapatid, ito sinasabi ko to sa Panginoon. Yung alam mo yung parang gusto ko na ring give up sa aking mga ipinapanalangin. Sasabi ko lang din sa Panginoon, Panginoon, kilala kita. Yeah? Alam mo yun, yung nire-reverse psychology. Hindi ko kailangan i-reverse psychology yung Panginoon. Yung sarili ko ang nire-reverse psychology ko. At sinasabi sa Panginoon, Panginoon, kilala ko yung mga pagkilos mo. No? Kasi ito yung mga kwento sa Biblia na ipapaalala rin sa atin ng Panginoon na hindi tayo nag-iisa. May dumaan din sa ating nakagaya ng ating mga pinagdaanan at nagtagumpay sila. Mga kapatid, yun nga, palitan natin, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, alam ko mabuti ka. Kaya kung masama man ang nararanasan ko, hindi ito ang final destination ko. Bakit? Alam ko mabuti ka eh. No? Meron kaming favorite na kanta ni Memeng, yung ni Sister Sheremy, yung Trust His Heart. Sabi dun sa kanta, God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. Minsan hindi ipapakita sa inyo, Lord, yung kamay niya na kumikilos. Pero lagi mong pangahawakan yung totoong karakter ng Panginoon. Yung puso niya, ang laman nun, pagpalain tayo, mga kapatid. But again, what if yung nararanasan mo ay part ng testing ng Panginoon? What if, mga kapatid, hindi nagkamali kung bakit nandito ka ngayon at nakikinig ka? Maybe I'm really speaking, o baka nagpa-prophesy na ako, mga kapatid. Kung sobra na, or talagang nasa rock bottom ka na, pero sa puso mo, alam mo, may nabubuhay pang pag-asa, mga kapatid, malapit ka na. Amen? Malapit na yung fulfillment ng Panginoon. What if kagaya ka ni Jose, nakakulong ka na, at wala ka nang makitang sinag ng araw mula dun sa kulungan kasi puro dilim na ang nakikita mo. But what if, just like Joseph, mula sa kulungan, alam mo yung next destination ni Joseph? Position niya is next to Pharaoh. Amen? So what if, after your prison, you will reign in life? Amen? Kaya, mga kapatid, sikapin at ipag-pray natin sa Panginoon na tulungan tayo ng Espiritu Santo na ma-endure natin. Kung meron man tayong mga suffering, makatagal tayo. And lastly, mga kapatid, nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, di ba, no? Mga kapatid, ay pagkakataon niya na yun para gumante. Pero isa pang test ang pinagtagumpayan at naipasa ni Joseph. The test of forgiveness. At mga kapatid, nilagay ko nga dyan, pag tayo ay natututunan nating magpatawad, that is grace in power, no? Tandaan niyo po, yung biyaya ng Panginoon, hindi lang laging pagpapalang pinansyal, material, napakatotoo lalo ng biyaya ng Panginoon kapag yung isang bagay na hindi natin magawa para sa kapwa natin ay nagagawa at naibibigay natin. At isa sa mga bagay na yun ay ang pagpapatawad, no? When Joseph finally rose to power, he had every opportunity to take revenge on his brothers. Instead, he forgave. So ano yung testing kay Joseph nung nakita niya yung kanyang mga kapatid? Will he use his success for revenge or redemption? At alam natin na ang pinili ni Joseph ay forgiveness. At ano pa ang nangyari, mga kapatid? Pinagpala niya pa yung kanyang mga kapatid, no? Sabi niya, tara na dito na kayo tumira, iuwi niyo na rito si tatay. At dahil po may taggutom sa buong mundo noon,
Sa Egypt lang talaga sila makakasurvive. At yung panaginip ni Joseph, nung siya'y bata pa, finulfill ng ating Panginoon. So mga kapatid, always remember, godly character is seen in how we treat those who have once wronged us. Sabi ng salita ng ating Panginoon, no? Sabi ni Jesus Christ, kung iibigin mo lang yung taong nagmamahal sa'yo, anong gantimpala nun? O nga naman, no? Kung pahihiramin mo lang ay yung taong kayang magbalik sa'yo, o anong gantimpala nun? Ito daw yung may gantimpala. Iibigin mo yung hindi ka ibig-ibig. Yun talaga may gantimpala yun. Kasi hindi siya makakapagbigay ng pag-ibig na kagaya ng kaya mo ibigay eh. Yun daw pauutangin mo ay yung hindi kayang magbigay at magbalik. Pag daw yun ay nagawa natin, sabi niya doon, yun ang may gantimpala. Kasi ang masamang tao, pwede rin niyang mahalin daw yung nagmamahal sa kanya. Ang masamang tao, pwede rin niyang pahiramin yung taong magbabalik sa kanya. Pero mabuting tao lang ang iibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig, no? Mabuting tao lang ang pwedeng gumawa ng mabuti sa mga taong hindi makakapagbalik ng kabutihan sa kanila. Mga kapatid, again, sabi ko nga po noon pa, mas mahalaga ka kaysa sa pinagpe-pray mo. Kung pinagpe-pray natin ito, gantong amount, gantong halaga, ganto kalaking pagpapala, mga kapatid, laging mas malaki ka sa paningin ng ating Panginoon. Eh paano kung binigay na niya? Sino ka na? Paano pag ginawa na ng Panginoon? Sino ka na kapag ginawa na yun ng Panginoon? Laging mas mahalaga po tayo sa Panginoon. And si Joseph, mga kapatid, alam ng Panginoon, kilala ng Panginoon kung sino mga ilalagay niya sa test, yung alam niyang papasa. Amen? Kaya kung nasa testing period ka, mga kapatid, kasi tiwala ang Panginoon na makakapasa ka. Amen? And lastly, mga kapatid, so may last statements, 2 statements po ako sasabihin. Like Joseph, our destiny is not reached by dreams alone, but by enduring the tests that shape us into vessels God can trust. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, ang mga promises ng Panginoon, may purpose yun. At gusto niya na kapag nandun na tayo sa fulfillment stage ng pangako ng ating Panginoon, magiging daluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. So, sa mga napag-aralan natin, ano po yung testing na hinaharap mo ngayon? Tinetest po ba yung iyong faith? Tinetest po ba yung iyong faithfulness, yung iyong pagiging trustworthy? Tinetest po ba ngayon yung iyong purity, your endurance, or maybe your forgiveness? Amen? Sabi ko nga po, kung nasa testing period ka, malaki ang kumpiyansa ng Panginoon na papasa tayo. Bakit? Siya rin naman yung tutulong po sa atin, mga kapatid, no? Siya rin naman talaga yung tutulong at magiging lakas natin para tayong lahat ay pumasa. Just trust God in the process because every test is shaping you for your destiny. Mga buhay, naniniwala ako, mga kapatid, isa yan sa tinatrabaho ng ating Panginoon. Amen? Tandaan natin na kapag ni-level up tayo ng Panginoon, le-level up din po kasi ang mga temptations. Le-level up din ang mga pagsubok. So kung dun pa lang sa level 1, mga kapatid, ay mahihirapan na tayo na i-overcome ang mga temptations, talagang ititrain ng Panginoon, lalo tayong padadalhan ng pahihintulutan niya talaga tayo na dumaan tayo sa maraming temptations. Kasi kailangan, pagdating natin sa level up stage ng ating buhay, mga kapatid, ready tayo. Dahil pagdating doon, level up ng mga challenges din yung haharapin natin. Amen? At
So anong testing po kay Joseph pagdating sa kanyang purity? Will he compromise his integrity when no one is watching? So minsan ito yung nakakaano sa atin nakakadaya talaga. Hindi lang minsan, madalas, no? Hindi naman kasi nila malalaman. Hindi naman kasi ito nakikita. Di po ba? Pero lagi natin tatandaan. Walang tao na laging makikita at makikita ang lahat ng totoo sa buhay mo. Pero ang Panginoon, nakikita tayo. So sino mahalagang pakitaan natin ng faithfulness natin? Di yung magbibigay sa atin ng pangako. Kahit magtago po tayo sa tao, mga kapatid, hindi naman yung tao ang mag-fulfill ng promises ng Panginoon . So ang mahalaga yung totoong nakakakita. Bakit? Siya kasi yung magbibigay at mag-fulfill ng ating mga prayers. Amen? So anong i-apply natin, mga kapatid? True character is shown not when people are watching, but when only God sees. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, di ba? Ang totoong tayo ay kapag mag-isa tayo. Amen? Kaya, mga kapatid, lalo na kapag wala tayong kasama, kapag nag-iisa tayo, mas lalo nating sikapin na magpakabanal, mas lalo nating sikapin, mga kapatid, na mas lalo tayong manalangin. Kasi tandaan nyo po, lagi ko itong sinasabi, yung pag-attend natin sa church, yung pag-attend natin ng mga fellowship, sabi ko nga, ang daling magpakabait po doon kasi may mga tao kang kasama. Ang daling umiyak kapag may nag-iiyakan na din, di ba? Ang daling magpuri at sumamba sa Panginoon, tumataas pa yung kamay natin kasi yung mga kasama natin, ganun din ang ginagawa. Yung po ba ginagawa pa rin natin kahit mag-isa tayo? Again, you are yourself. You are the true version of yourself, no? Kapag wala tayong kasama. Pero sana mas lalo tayong maging tapat sa Panginoon kahit wala pong nakakakita. Amen? Next na testing na nakita ko po sa buhay ni Joseph is the test of endurance, no? At nag-suffer siya, no? Alam natin yung kwento na ikulong siya kahit wala po siyang ginawang masama. But pagdating pa rin doon, mga kapatid, nagtapat pa rin siya sa ating Panginoon. At mga kapatid, ito pa, nung tinulungan niya yung kanyang mga kasama sa kulungan, di ba? Sabi nga po doon sa kwento, may dalawa siyang nakilala doon na nagkaroon din ng panaginip at ipinaliwanag ni Jose yung kanilang panaginip na tupad. Yung isa nga lang, binitay. At yung isa na nakapanaginip ay napalaya at muling naibalik sa paglilingkod kay Paraon. Alam niyo po, bago lumabas yung isang bilanggo na yon, sabi ni Jose, kaibigan, sana ipakilala mo rin ako sa Paraon paglabas mo. So nag-promote na si Jose sa kanyang sarili, no? Pero mga kapatid, hindi siya naalala nung kanyang kaibigan. Naalala na lang nung kaibigan niya after 2 years nung nagkaroon ng panaginip yung Paraon. Pero mga kapatid, walang sinabi dun sa kwento na si Jose ay sumuko, si Jose ay nanghina, si Jose ay sinadya na niyang magkasala dahil ang tagal ng katugunan ng ating Panginoon. Hindi. He endured the suffering. Naging patient siya, mga kapatid, kahit nandun siya sa kanyang negative situation. So ano yung test sa kanya, mga kapatid? Will he endure the pain of being forgotten and mistreated? Still trusting God's timing. Ako, sabi ko sa inyo, mga kapatid, lahat tayo magkakatapikan tayo sa ating mga balikat, no? Kapag pinag-usapan na natin yung pag-aantay sa ating mga ipinapanalangin sa Panginoon. Mga kapatid, iba yung pagkilos ni Lord, mga kapatid. At nakikita ko sa buhay ni Joseph. Tingnan niyo, mga kapatid, in every promotion, meron talagang matinding challenge. Tingnan niyo, nung siya ay pinromote or binilis nung kanyang tatay dahil naging favorite siya ng tatay niya, anong naging challenge doon? Pinagtangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid.
nung ibinenta siya, mga kapatid, no, sa Egypt, napunta siya kay Potiphar. Mga kapatid, nagkaroon siya ng magandang posisyon dun sa bahay ni Potiphar. Pero, yun nga po, tinukso naman siya at pinagbintangan pa siya. At siya'y nakulong. Mga kapatid, tingnan nyo after niyang makulong, ano po yung naging last position ni Joseph? Alam nyo, yung character ni Joseph, parang ganito ang tingin ng Panginoon. Okay, may nakikita pa akong ibubuga si Joseph Bibigyan ko pa siya ng isa pang problema, no? From Potiphar's house, no, na isang pinuno na, kumbaga sabihin natin, gobernador na si Potiphar. Pero dahil may nakikita pang good character itong si Joseph, dahil yun yung tinetest ng ating Panginoon. Alam nyo, siguro sabi ng Panginoon, masyadong maliit yung pagiging pinuno niya sa bahay ni Potiphar. Kailangan sa bahay siya mismo ng hari. Grabe, no? Yung promotion from Potiphar's house to Pharaoh's house. Sabi dun sa kwento, no, yung naging position ni Joseph, mga kapatid, after mula kay Paraon, sunod na si Jose at wala nang mas mataas pa kay Jose maliban kay Paraon. Why? Mga kapatid, kasi yung endurance ni Joseph yung kahit negative yung nangyayari, hindi niya binibitawan yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Yung tipong, nakikita ko lang yung pangit, pero may mas nakikita maganda ang Panginoon. Mga kapatid, siguro magandang i-try natin at i-practice natin ito, no? Na kapag ang Panginoon ay nagiging silent sa atin, no? Mas lalo nating palakasin yung ating sarili. Okay, God uses season of silence to strengthen us. And always remember, delay is not denial. Mga kapatid, lalo na kapag parang nandun ka na sa point na parang nasisi mo na ba ang Panginoon, na sometimes sasabihan mo na rin ba siya na, Panginoon, ang unfair mo, bakit ka ganito? Mga kapatid, kung dumating ka na doon sa point at talagang silent pa rin ang ating Panginoon, palitan natin yung declaration natin, no? Sabihin natin sa Panginoon, kapatid, ito sinasabi ko to sa Panginoon. Yung alam mo yung parang gusto ko na ring give up sa aking mga ipinapanalangin. Sasabi ko lang din sa Panginoon, Panginoon, kilala kita. Yeah? Alam mo yun, yung nire-reverse psychology. Hindi ko kailangan i-reverse psychology yung Panginoon. Yung sarili ko ang nire-reverse psychology ko. At sinasabi sa Panginoon, Panginoon, kilala ko yung mga pagkilos mo. No? Kasi ito yung mga kwento sa Biblia na ipapaalala rin sa atin ng Panginoon na hindi tayo nag-iisa. May dumaan din sa ating nakagaya ng ating mga pinagdaanan at nagtagumpay sila. Mga kapatid, yun nga, palitan natin, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, alam ko mabuti ka. Kaya kung masama man ang nararanasan ko, hindi ito ang final destination ko. Bakit? Alam ko mabuti ka no? Meron kaming favorite na kanta ni Memeng, yung ni Sister Sheremy, yung Trust His Heart. Sabi dun sa kanta, God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. Minsan hindi ipapakita sa inyo, Lord, yung kamay niya na kumikilos. Pero lagi mong pangahawakan yung totoong karakter ng Panginoon. Yung puso niya, ang laman nun, pagpalain tayo, mga kapatid. But again, what if yung nararanasan mo ay part ng testing ng Panginoon? What if, mga kapatid, hindi nagkamali kung bakit nandito ka ngayon at nakikinig ka? Maybe I'm really speaking, o baka nagpa-prophesy na ako, mga kapatid. Kung sobra na, or talagang nasa rock bottom ka na, pero sa puso mo, alam mo, may nabubuhay pang pag-asa, mga kapatid, malapit ka na. Amen? Malapit na yung fulfillment ng Panginoon. What if kagaya ka ni Jose? Nakakulong ka na at wala ka nang makitang sinag ng araw mula dun sa kulungan kasi puro dilim na ang nakikita mo. But what if, just like Joseph, mula sa kulungan, alam mo yung next destination ni Joseph?
position niya is next to Pharaoh. Amen? So what if after your prison, you will reign in life? Amen? Kaya, mga kapatid, sikapin at ipag-pray natin sa Panginoon na tulungan tayo ng Espiritu Santo na ma-endure natin. Kung meron man tayong mga suffering, makatagal tayo. And lastly, mga kapatid, nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, di ba, no? Mga kapatid, ay pagkakataon niya na yun para gumante. Pero isa pang test ang pinagtagumpayan at naipasa ni Joseph. The test of forgiveness. At mga kapatid, nilagay ko nga dyan, pag tayo ay natututunan nating magpatawad, that is grace in power, no? Tandaan niyo po, yung biyaya ng Panginoon, hindi lang laging pagpapalang pinansyal, material, napakatotoo lalo ng biyaya ng Panginoon kapag yung isang bagay na hindi natin magawa para sa kapwa natin ay nagagawa at naibibigay natin. At isa sa mga bagay na yun ay ang pagpapatawad, no? When Joseph finally rose to power, he had every opportunity to take revenge on his brothers. Instead, he forgave. So ano yung testing kay Joseph nung nakita niya yung kanyang mga kapatid? Will he use his success for revenge or redemption? At alam natin na ang pinili ni Joseph ay forgiveness. At ano pa ang nangyari, mga kapatid? Pinagpala niya pa yung kanyang mga kapatid, no? Sabi niya, tara na dito na kayo tumira, iuwi niyo na rito si tatay. At dahil po may taggutom sa buong mundo noon, sa Egypt lang talaga sila makakasurvive. At yung panaginip ni Joseph, nung siya'y bata pa, finulfill ng ating Panginoon. So mga kapatid, always remember, godly character is seen in how we treat those who have once wronged us. Sabi ng salita ng ating Panginoon, no? Sabi ni Jesus Christ, kung iibigin mo lang yung taong nagmamahal sa'yo, anong gantimpala nun? O nga naman, no? Kung pahihiramin mo lang ay yung taong kayang magbalik sa'yo, o anong gantimpala nun? Ito daw yung may gantimpala. Iibigin mo yung hindi ka ibig-ibig. Yun talaga may gantimpala yun. Kasi hindi siya makakapagbigay ng pag-ibig na kagaya ng kaya mo ibigay eh. Yun daw pauutangin mo ay yung hindi kayang magbigay at magbalik. Pag daw yun ay nagawa natin, sabi niya doon, yun ang may gantimpala. Kasi ang masamang tao, pwede rin niyang mahalin daw yung nagmamahal sa kanya. Ang masamang tao, pwede rin niyang pahiramin yung taong magbabalik sa kanya. Pero mabuting tao lang ang iibig sa mga taong hindi ka ibig, no? Mabuting tao lang ang pwedeng gumawa ng mabuti sa mga taong hindi makakapagbalik ng kabutihan sa kanila. Mga kapatid, again, sabi ko nga po noon pa, mas mahalaga ka kaysa sa pinagpe-pray mo. Kung pinagpe-pray natin ito, gantong amount, gantong halaga, ganto kalaking pagpapala, mga kapatid, laging mas malaki ka sa paningin ng ating Panginoon. Eh paano kung binigay na niya? Sino ka na? Paano pag ginawa na ng Panginoon? Sino ka na kapag ginawa na yun ng Panginoon? Lagi mas mahalaga po tayo sa Panginoon. And si Joseph, mga kapatid, alam ng Panginoon, kilala ng Panginoon kung sino mga ilalagay niya sa test, yung alam niyang papasa. Amen? Kaya kung nasa testing period ka, mga kapatid, kasi tiwala ang Panginoon na makakapasa ka. Amen? And lastly, mga kapatid, so may last statements, 2 statements po ako sasabihin. Like Joseph, our destiny is not reached by dreams alone, but by enduring the tests that shape us into vessels God can trust. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, ang mga promises ng Panginoon, may purpose yun. At gusto niya na kapag nandun na tayo sa fulfillment
stage ng pangako ng ating Panginoon, magiging daluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. May tanong po ako sa inyo mga kapatid So, sa mga napag-aralan natin, ano po yung testing na hinaharap mo ngayon? Tinetest po ba yung iyong faith? Tinetest po ba yung iyong faithfulness, yung iyong pagiging trustworthy? Tinetest po ba ngayon yung iyong purity, your endurance, or maybe your forgiveness? Amen? Sabi ko nga po, kung nasa testing period ka, malaki ang kumpiyansa ng Panginoon na papasa tayo. Bakit? Siya rin naman yung tutulong po sa atin, mga kapatid, no? Siya rin naman talaga yung tutulong at magiging lakas natin para tayong lahat ay pumasa. Just trust God in the process because every test is shaping you for your destiny.